Si Lady naman ang patatakbuhin ko ngayon. Maliwanag. Lady, may trabaho ko na ngayon. Pagbutihin mo, ha? Sige, libutin mo ang buong kagubatan. Si Ginoong Nicolas sa pamamagitan ng isang usa. Sa oras na marinig ang kililing na nagdara ang usa, ang pinuno ng bawat pangkat ng mga duwende ay agad na pumupunta sa bahay ni Ginoong Nicolas. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aking panawagan. Nakikita ko na ang ilan sa inyo ay tapos na sa kanilang mga gawain. Tama po ang inyong sinabi, Ginoong Nicolas. Naisip ko pong ipakita sa inyo ang isa sa aking magagandang laruang bubog. Ang bawat isa yata ay magpapakita ng kanilang mga gawa. Nagkakamali ka, Osmo. Ang alam kong pag-uusapan ay tungkol sa mga regalo. Huwag niyong sabihin. Osmo, naparito ka ba upang ipagmalaki sa amin na tapos ka na at wala ka ng problema? Sandali lang, mamaya na ang away. Una sa lahat, nais namang ipatid sa inyo ang aming taas-pusong pasasalamat sa inyong pagdating. Ngayon, pakinggan natin si Ginoong Nicolas. Marahil ay batid ninyong lahat na maagang babagsak ang niebe sa taong ito. Ipinatawag ko kayo dahil nangangamba akong baka hindi tayo umabot sa takdang panahon ng ating napag-usapan. Kung nagkakaroon kayo ng problema, maaari siguro kayong humingi ng tulong sa iba. Ikaw muna, Kimo, ang aking tatanungin. Nasa takdang panahon ba ang iyong lagarian? Huli po kami ng ilang araw pero pipilitin ko pong tapusin ang lahat bago matapos ang buwan. Mabuti naman kung ganon. Ikaw ay may problema ka ba sa patahian? Ganito pa lang pong tela ang natatapos naming tahiin. Ibinuhos po ng lahat ang kanilang talino at bilis sa paggawa nito. Pinipilit po naming bilis-bilisan pa pero... Bertie, kamusta ng pagbubuo ng mga laruan? Tama lang po sa panahon. Mabuti naman kung ganon. May nakalimutan nga pala akong isama sa listahan ng mga nais kong ipamigay na regalo. Mga tumutunog na laruan. Tumutunog pong laruan? Tumutunog na laruan? Sandali po. Ang pagkakaalam ko ay meron na tayo noon. Wala pa. Alam kong tinutukoy mo. Hindi yon. Si Lucky! Siguro ikaw lamang nagsingit doon sa listahan! Opo. Kung iniisip mo ang lahat ng naisip may matutupad, nagkakamali ka dyan ni Lucky! Tama na, Elias. Sayan mo na. Alam kong mahirap, pero yun sanang nais kong hilingin. Magagawa ba niyo? Wala po kayong dapat alalahanin, Ginoong Nicolas. Ako na po ang bahalang gumawa ng mga tumutunog na laruan. Makakaasa po kayo. Pero, Ginoong Nicolas, ang dapat po siguro nating tanungin sa bagay na yan ay si Victor. Pero napakarami kong gawain ngayon. Hindi ko na kayang tumanggap pa ng ibang gawain. Naunawaan kong kalagayan mo. Pero Victor, isipin mo na lang kung gaano karami ang mga batang nagnanais magkaroon ng tumutunog na laruan. Matitiis ko ba sila? Pumayag ka na. Huwag kang mag-alala, Victor. Tutulungan ka namin. Kung kailangan mo ng magagawa, ipahihiram ko sila sa'yo. Ngayon pa lang umaasa na kami, Victor. Tungkol naman sa ilalagay nating awitin, ang dating inaawit ng iyong asawang nababagay. Sige naman, Victor. Pumayag ka na. Matutuwa ang mga bata kapag narinig nila ang awiting yon. Kailangan ituloy natin ang paggawa ng tumutunog na laruan, hindi ba, Perty? Oo nga naman. Medyo huli na tayo. Kaya tulungan na lang natin si Victor para matapos sa takdang araw. Lahat ba ay sumasangayon? Ginoong Nicolas, mga kasama, maraming salamat sa inyong lahat.
Napakabuti niyong mga kaibigan at salamat na rin sa aking anak. Alam kong wala pang nakakapag-almusal sa inyo, kaya kumain muna kayong lahat. Boss Salomo, pagpasensyahan nyo na sana kung ang dala ninyong tinapay ang aming ihahain sa inyong harapan. Walang problema. Sige lang, kumuha kayo. Sandali lang, Salomo. Huwag mong sabihin hindi ka nakukuha ng tinapay mong dinala. Masyado ka na yatang matayo. Di maabot. Walang mahihiya. Talaga palang masarap. Tama, talagang napakasarap. Mabuti pa siguro itikman natin lahat ang dala ni Salomo. Tama! Talagang napakabuti nilang mag-ama. Ano yun? Sepo, talaga ba niingayin ka sa pagpapanday ng iyong ma? Tama ba ako? Hindi ba? Hindi nga. Ganun naman pala. Oh? Bakit narito ka pa, Sepo? Hindi ba dapat ay nangunguha ka ng mga buto ng prutas? Sige na. Siya nga pala. Simula bukas, kailangan ko ang tulong mo. Aasahan kita dahil kailangan nating gumawa ng tumutunog na laruan. Totoo po, ma? Hindi po ba kayo nagbibiro? Alam mo ba ang pangunguha ng mga buto ng prutas ay isa rin malaking tulong. Sige na, manguha ka na. Ang dami namin napulot ng mga maliliit na prutas, di po ba? Oo nga no. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din. Puno yata lahat ang iyong basket. Umaapaw nga po sa dami, tingnan nyo. Puno din po ito sa akin. Alam po kasi ni Sepo kung nasaan ang mga punong dapat namin puntahan. Marami pa nga pong puno hindi namin nakuhaan dahil wala na kami lalagyan. Dapat magpasalamat kayo kay Sepo. Iba na talaga ang mas matanda, di ba, Sepo? Mori, magkasingidad na tayo. Ho 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 ho. Ginoong Nicolas, nais ko nga po pala kayong pasalamatan. Tungkol po sa mga tumutunog na laruan. Walang anuman, Sepo. Ano yung tumutunog na laruan? Tutulong kasi ako kay Ama sa paggawa ng mga tumutunog na laruan. Narito na si Sepo. Yan po ba ang uyayi? Tama ko, hindi po ba? Naalala ko pa ang uyayi. Sa kandungan ko'y matulog ka, mahal na anak. Di kita iiwan, kahit kailanman aking mahal. Kahit sa gawing madilim, ika'y babantayan ko, ika'y aalagaan, la la la. Tumahimik ka. Akala mo ba'y hindi ko alam na nagpunta ka kay Ginoong Nicolas? Ha? Pasensya na po kayo, Bo Victor. Walang anuman. Dapat pa nga ako magpasalamat sa'yo. Alam kong nag-aalala ka lamang sa aming mag-ama. Hindi kayo galit? Tumahimik ka na at pagbutihin ang iyong ginagawa. Opo.
programang ito ay inihatid sa inyo ng McDonald's at ng Milo.